Good morning, everyone, especially to you, Mrs. Palange. My name is Rihanna May P. Dueñas, and for today's video, we will tackle the topic entitled Epekto ng Industrialisasyon. But before that, we will define first what is industrialisasyon. Ano ang industrialisasyon? Ito ay ang paggamit ng mga makinarya at makabagong teknolohiya sa paglinang ng mga industriya at pinagkukunang yaman. Ito rin ay isang kalagayan ng isang ekonomiya na nagpakita ng kapasidad at kakayahan ng isang bansa na makalikha ng maraming produkto mula sa mga hilaw na materyal ng agrikultura na tutugunan sa pangangailangan ng lokal na pamilihan at sa pamilihan sa labas ng bansa. Hindi lamang ito nangangahulugang paggamit ng makinarya at pag-unlad ng industriya, tinutukoy din ito ang pagbabagong teknolohikal na sinasabayan ng mga pagbabago sa kultura, lipunan at psikolohiya. Tinatanggap dito ang kaayusang teknolohikal sa halip na ipanatili ang kaayusang tradisyonal. And now, let us move on to our main topic, which is mga epekto ng industrialisasyon. Number 1. Pagtaas ng antas ng polusyon. Dahil ito sa dami ng mga paktorya, pagmimina, construction, pagmamanupaktura at utilities ay nagkakaroon ng mga polusyon. Example of these activities causing pollution includes factories releasing harmful chemicals into the air and water, mining operations contaminating soil and water with toxic substances, construction sites producing dust that pollutes the air, and many more. Number 2. Pagkasira ng kalikasan. Dahil ito sa maraming mga minahan, paktorya, construction, pagmamanupaktura at utilities ay nagiging dahilan ito ng pagkasira ng kalikasan. This is because of the chemicals used by mines in their mining activities if they do not dispose of them properly. Number 3. Hindi pagkakapantay-pantay na kalagayang pang-ekonomiko. Dito, ang mga kabilang sa mga kumpanya ay yumayaman samantalang ang mga naapektuhan nito kagaya ng mga magsasaka ay maghihirap ng husto dahil mawawalan sila ng hanapbuhay. For example, if farmlands are turned into construction sites or building structures or transformed into mines, farmers will lose their farmlands. Number 4. Pagbaba ng pagkakaisa sa mga miyembro ng komunidad dahil sa paglakas ng kompetensyon. Ang lahat na lang na mamamayan ay magpapaligsahan, hindi na lahat ay magtutulungan para sa ikauunlad ng isang komunidad. For example, in a workplace, employees might focus on outdoing each other to get promotions instead of collaborating to improve overall productivity. Number 5. Maaaring magdulot ng pagbaba ng bilang ng mga mag-aaral sa paaralan. Dahil mabilis ang pagbabago at marami ng pagtatrabahuan ay mahihikayat na magtrabaho ang mga kabataan sa halip na tapusin ang kanilang pag-aaral. Economic hardships in families may push students to prioritize earning money over continuing their education. Dahil sa mga epekto ng industrialisasyon, inaasahang maging mapanuri at matalino ang pamahalaan. Therefore,
Because of the effects of industrialization, there is a possibility that our country may experience hardships. To prevent this, our government should take action such as creating laws or establishing organizations to solve our problems. While the effects of industrialization may not disappear immediately, at least they can be reduced due to the laws implemented by the government. Dapat na maikintal sa mga mamamayan na ang bawat isa ay katuwang ng pamahalaan sa pagtataguyod ng ating likas na yaman. So, we should realize that as citizens, we are also partners with the government in preserving our natural resources. While the government creates laws to solve our issues, we should also consider that as citizens, we need to act on those laws to ensure our natural resources are not depleted and that we have a legacy for future generations of Filipinos to come. And that is all for today. I hope you all understood our topic for today entitled Epekto ng Industrialisasyon. Again, my name is Rihanna May P. Dueñas. Thank you everyone for watching and listening. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Char.